Yo, what's up mga kadroid? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, Holy Week na ngayon. At gusto ko lang na bigyan ng highlights yung aking naging latest na travel papuntang Bulacan, papuntang Norte. So may nagre-request kasi na i-highlights ko yung Manila. Kaya ginawa ko tong video na to para i-highlights ko lang yung Manila, kung paano tayo makakatawid from Cavite to Monumento. Ayan. So itong vlog na to ay highlighted lamang simula Dungalo hanggang Monumento Circle, yung paglabas ng Monumento Circle. Ito ay via Ross Boulevard and Pier. Ayan. So sa lahat ng mga bago na gustong lumuwas ngayong Holy Week ay pwede itong makatulong sa inyo. Sundan nyo lang itong video kung kabisado nyo na yung Bacoor to Baclaran. So ito naman ay from bago mag-Baclaran to Monumento via Ross Boulevard and Pier to 5th Avenue hanggang Monumento. Ayan. So sana makatulong ito dun sa mga bago na medyo kinakabahan. At dun sa mga sanay na dumaan ay sa EDSA. Yan, medyo mahirap kasi pag sa EDSA dadaan eh. Medyo maraming sasakyan. Unlike ng dito kayo dadaan sa aking malimit na dinadaanan talaga, mas mabilis at mas kukunti yung sasakyan na inyong may encounter papunta ng Norte. Ayan, sa pagbalik ganun din, dito rin kayo dumaan, mas mabilis din siya. Huwag lang kayo dadaan dito sa mga alanganing oras, yung mga gabi, kasi medyo delikado sa pier eh. So yun, sana may matutunan kayo dito sa ating video na to para sa travel nyo from Cavite to Bulacan or Norte. Kung hindi man kayo galing ng Cavite o magmumula kayo dito sa Tambo, ayan, pwede nyo sundan itong video na to. So let's go, let's do it! Sa lahat ng mga susunod sa video na to, isang diretso lang po ito simula dun sa Bacoor sa Pote. Isang diretso lang po yun. Wag po kayong kakanan, wag kayong kakaliwa. So ang mga landmark na madadaanan nyo itong first stoplight na to sa may Jollibee ng Quirino, Medina. Tapos madadaanan nyo po yung palengke ng Parañaque. And then liliban kayo ng tulay ng Dungalo. Diretso na yon, papunta na ng Tambo. Yan, doon na ulit tayo magkita-kita mamaya. Ito yung sinasabi kong tulay mga kadroid, tulay ng Dungalo. Ayan o, Dungalo. So tapos pagka daan nyo rito, siya diretso pa rin to, papunta naman ng Tambo. Siguro mga 200 meters to simula dyan sa tulay. 200 to 300 siguro. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Tapos Tambo na. Ayan. So ito na mga kadroid, yung Tambo na sinasabi natin. Kung gusto nyo dumiretso dyan, pwede kayong dumiretso papunta na ng Baclaran. Ang tutumbukin nyo dyan yung mga tindahan doon sa may loob ng Baclaran. Pero kung pupunta naman kayo ng simbahan, kakaliwa tayo dyan sa crossing Ross Boulevard tayo, Ross Boulevard. Kaliwa tayo dito mga kadroid. Basa. May tagas ang ano dito. Kaliwa tayo sa Nea Road. Tapos kanan tayo sa Ross Boulevard. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy.
oy. Uy, 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 uy. Muntik na si ating, buti na lang nakapreno pa. Slow down lang tayo dito mga katuwid kasi kakanan tayo sa Rojas Boulevard. Yung mga pupunta ng Baclaran, pwede nyo rin sundan itong video na to, mga baguhan. Yang overpass na yan, kung makikita nyo yung kulay green na overpass, kakanan tayo dyan sa Rojas Boulevard. Slow down lang tayo, tapos pilitin natin makarating sa kanan para hindi tayo mag-swerving. Ayan, kanan tayo dito. Ayan. Tapos may ano dito, may motorcycle lane. Hindi ko na makita. Burado na yung ano, burado na yung markings. Ayun, ito pala, ito yan, motorcycle lanes tayo. So hindi pala natin ikakatong video natin. Ang video natin dito sa Manila ay pier version naman tayo, pier version. So last time kasi yung video natin ay sa Manila City Hall. So ngayon pier tayo dadaan, and then Fifth Avenue. Stay lang kayo sa motorcycle lane para walang huli. Ayan yung mga pupunta ng Baclaran. So pagdating dyan sa may dito, kakanan na kayo. Papasok na kayo dyan sa kabilang lane, kanan. Ayan, kasi itong tinutumbok ko, papunta na to ng Rojas Boulevard, dire-diretso na to ng pier or ng monumento, ng Manila City Hall. Yan, Rizal Park, pwede rin. So yan, pasok kayo dyan sa may mga dinadaanan na yan ng kotse, tapos kanan kayo dun sa dulo. And then hanap na lang kayo ng parking doon sa loob. Siguro bukas na ngayon yung parking lot ng Baclaran Church. Doon din lagi ako pumaparking pag pumupunta kami dyan. Dito kasi sa labas may limit lang dito yung parking dito, yung oras. May mapapansin nyo, may mga nakapark na 4 wheels, may oras lang yan. Time check, alas 8. So isang oras na tayong bumabiyahe simula Tansa hanggang dito. Medyo matraffic kasi talaga eh. Isang oras na. So estimate ko ay 3 hours tayo, 4 hours hanggang San Ildefonso. Medyo traffic talaga rito mga karit sa umaga kasi yung mga papasok ng trabaho.
lalo na yung mga ganitong oras, alas 8. Traffic. Ninja. Tapos kaliwa tayo dito. So, yung mga pupunta ng Bulacan yan, sundan nyo lang tong video natin. Kaliwa tayo kasi pag bumaba tayo dyan sa kanan, EDSA yan, papunta ng EDSA. Hindi na tayo dadaan ng EDSA kasi malayo pa dyan. Ibabaw tayo ng tulay. Puro ibabaw ng tulay ang daan natin. Sawa sa box to ah. ADB. Yan yung mga kailangan i-rehistro, yung mga ganyan. Extended body brackets plus top box. Diretso lang to, tapos pagdating dyan sa bandang dulo, kaliwa tayo, ibabaw ulit tayo ng tulay. Kasi pag umilalim tayo yan, iba na ang punta niyang ilalim. Ibabaw tayo, tulay ibabaw.
CCP Complex. Ito yung kanto ng papunta ng Macapagal, tsaka yung Star City. Ayan, diretso pa rin tayo. Diretso lang tayo. Luneta na to, Luneta ang tutumbukin natin. Manila Hotel, yan mga landmark ng ating tutumbukin. Tapos pier tayo, pier, diretso tayo ng pier. Burado ang markings ng motorcycle lane dito mga kaduit. Burado. Baywalk. Sa may Baywalk na tayo. Traffic mga kaduit. (8:21) at almost 20 minutes na tayo, hindi pa tayo nakakalabas ng Manila. So inaayos pala to, kaya pala ma-traffic mga kaduit.
naayos tong gitna ng Kalaw. So dito dire-diretso lang tayo, hindi na tayo kakanan. Ito na yung Luneta. Pag kasi kumanan ka dyan papunta ng Manila City Hall, pero hindi na tayo dadaan dyan kasi napakaraming traffic light. Yung version ng pier naman ang ating ibablog ngayong araw. Pier version, ayan. Ito yung Manila Hotel mga kaduit, yan landmark din yan. So yung pupunta na ng Divisoria at ng parting Quiapo, ayan, pwede kayong kumanan dito, kakanan na kayo dyan. Since palagi naman tayong dumadaan yan, dito naman tayo sa pier. Yan, diretso lang tayo. Road 10, yan, Monumento Road to Road 10. Diyan yung marami nang hold up eh. Pier na to mga kadit, lugar na to ng pier. Tapos diretso pa rin tayo, ibabaw tayo ng tulay. Kahit saan dyan, isa lang yan mga kadit, puro ibabaw tayo. Ulit kasi matraffic sa ilalim.
Northport Terminal. Ito na yung kanto ng Saragossa Street, ayan, at saka ng Ross Boulevard. Linis na dito. Dati mga kaduwit, ang daanan lang dito yung kabilang lane na lang na yun nung time na panahon ni Pinoy, kasi itong kalsada na to puro bahay ito dati, puro bahay ito yung time na yun. Ang nadadaanan lang halos dito one lane lang sa kaliwa. Mukhang lalagyan na rin ng skyway dito mga kaduwit. May mga poste na nakaabang. Medyo malayo itong daan na ito mga kaduwit, kumpara sa monumento, sa City Hall. Pero mas mabilis naman ang biyahe dito kasi wala masyadong traffic, walang masyadong stoplight. Doon kasi ang limit ng stoplight doon sa sa may gilid ng Divisoria. Napakalinis na ngayon dito mga kaduwit. Lubak daanan kasi ng truck to So ang kagandahan talaga sa NMAX, medyo malalaki ang gulong, kaya hindi masyadong ramdam yung mga lubak na ganito. Sa Mio kasi yan, ramdam na ramdam mo na yan Dati kasi nung dumadaan ako dito mga kaduwit, ang gamit ko yung Mio, sakit ng katawan ko pagdating. Matagtag kasi ako nun, maliit na gulong. 70-80 sa likod bago 60-80 sa unahan. Isang diretso lang naman ito mga kaduwit dun sa mga bago. Yun. Yung mga ayaw dumaan ng Manila, dito talaga mas maganda. Mas safe kayo rito. Wag lang kayo daraan dito ng gabing-gabi kasi dito medyo delikado dito sa gabi. Maraming loko-loko dito Pero kung araw kayo dadaan, yung mga kahit hapon, okay lang. Basta wag lang yung gabing-gabi.
Ayan, dito na tayo sa Smoky Mountain. Smoky Mountain. So meron ditong paibabaw mga katuwid. Yun yung entrance ng NLEX. Huwag kayo dun. Kung nakamotor kayo, huwag kayong aakyat dyan. So yan siguro yung iduduktong dun sa mga poste na nakita natin kanina. Kayong aakyat dyan, ilalim lang kayo, sa gilid lang. Dito lang kayo sa gilid. Kung pupunta kayo ng NLEX, naka 4 wheels kayo dyan, maganda dyan. Pag ramp mo dyan, dire-diretso ka na ng ano yan, NLEX. Tapos dito mga kapatid, medyo mag-slow down kayo dito. Tapos medyo kumanan kayo dahil Fifth Avenue yung dadaanan natin. Hindi na tayo didiretso ng ano, sangang daan. Kakanan na tayo dito. Yan. Kakanan tayo dito. Yan lang yung pinakaunang kakanan na natin. Kanan kayo dyan. Matulin din lang dito mga kaduit kasi 4 lanes dito eh. Ang labas natin ay Fifth Avenue. Yan. Dandahan lang din kayo dito kasi maraming enforcer dito. May mga nakamasid dun sa mga beating the red light. Sigurado kayo pagdating mo sa dulo ay huli ka. Maganda na rin dito ang daan mga kadoid, unlike before na lubak-lubak din, tapos ano lang 2 lanes lang. So ngayon 4 lanes na, kaya mabilis na ang daan ano dito, biyahe. Mga 3 minutes nandun na kayo sa Fifth Avenue. Kahit nung naka 4 wheels ako na umuwi ng Bulacan, dito din ako dumadaan mga kadoid kasi mas mabilis talaga. Wag lang sa hapon kasi pag sa hapon ang daming truck dito. Yung mga labasan ng truck pag umpisa ng mga ano yun eh, alauna ng hapon yan hanggang bandang paggabi. Pero pag umaga napakasarap dumaan dito. Maluwag na maluwag. Kasi pag nagsangang daan tayo, diniretso natin dun sa kabila, matraffic dun. Malayo rin, medyo malayo rin yung ikot dun eh. So dito mas mabilis. Meron pang ano, horsey oh, horse. Sakaya ng mga turista. Kalimitan yan dyan sa Santa Ana, sa Rizal Park. Oh, walang stoplight. Pwede na yan pag walang stoplight. Huwag lang yung nakapula na, idediretso ka pa. So 8:48, kailangan makalabas tayo ng alas 9 dito sa Manila para 2 hours sakto nandun ulit tayo sa San Ildefonso. Matagal na yun yung 2 hours simula Monumento hanggang San Ildefonso. Sa bagay kaya pala. Kasi hanggang Balagtas kakain pa tayo ng less than 1 hour yan eh. Maliban na lang kung matraffic pa, hindi kakayanin ng 1 oras yun. Oh, ayan, diretso tayo ng Fifth Avenue mga kaduwid. Maganda na ang daan dito. Dati ito ano to eh,
sarado pa, makipot itong area na to, tapos hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ngayon pwede nang pumasok. Okay, Fifth Avenue na tayo mga kadayt, tapos kakaliwa tayo. So yan mga kadayt, nabalulubat tayo. Palit tayong battery, pero ito pa rin, tumbok pa rin natin ang Fifth Avenue. Tumbok natin ang Fifth Avenue, tapos kakaliwa tayo dyan. Okay, kaliwa tayo. Kaliwa. Sungaw 59. Mas maganda yan kung hindi nakaganyan na tambutso. Sungaw kasi yung ganyang tambutso eh. Seventh Avenue. Monumento ang tumbok natin dito mga kadawid. Palyado. Avenue. Monumento. So monumento na to mga kadawid. Yun sa mga bago, diretso lang to. So ginawan lang natin ang video ngayon para doon sa nagre-request na isang diretsuhan. Last time kasi yung mga video natin ay pina-pass forward natin eh, pinakat. So ngayon wala nang cut to, diretso na to. Naka 59 mga kadoy dyan, yung ano na yan, loaded yung ano na yan, loaded. Loaded yung Mio. Dito ikot ka lang, ikot. Ayan, mayroong malaking circle na monumento mga kadoy. Ikot ka lang, tapos pasok ka dito sa may gilid ng SM Hypermart, tapos mayroong overpass. Ayan, pasok ka lang dyan. Ito na yung papunta ng Valenzuela.
Ito yung unang bayan na madadaanan natin, Valenzuela. So dire-diretso na ito mga kabit. Ito na yung tinatawag na MacArthur Highway yan. Ito na yung MacArthur Highway, isang diretso na ito mga kabit hanggang Santa Rita exit. MacArthur, hindi ko lang alam kung MacArthur pa rin yun sa may dulo ron. Pero hindi na tayo dadaan ng Santa Rita kasi dadaan tayo ay sa bypass. Ayan. So yan, isang diretso lang naman ito mga kaduid dun sa mga baguhan na magpupunta ng norte. Diretsohin nyo lang to. Kita-kits na tayo sa may Valenzuela.